Ng hapon sa ating lahat. Opo. National Heroes Day. Dahil nga po sa kaarawan ng ating mga bayani, naisipan ko pong samahan si Jen. Opo. Dahil nagpapag-ibig kaninang umaga, si Nelson daw ay birthday vacation yata. Opo, birthday leave po eh. 35th Birthday leave. birthday, mahalagang birthday po niya ito eh. Ilan taon na siya? 92? Hindi po, 35 lang po. 35. Opo. 35 taon na po sa industriya ng pagradyo, ng pagbo-broadcast. Ayun, salamat po, Sen, sa namahan nyo kami. At baka hindi po ina-expect ng ating mga kababayan, ha? Akala nyo, dalawa kami Nelson. Kaya, alam nyo naman, kapag nandito po ang Sen Dante, pakishare nyo po ang ating Facebook Live, YouTube Live. Puntahan nyo po yung ating channel, Net25 News and Information. Yan. Pakishare nyo na po at katukin nyo po yung mga kapitbahay nyo. Oy, live si San Dante sa Radyo Aguila at saka sa Net25 at sa atin po mga social media account. Ayan. At Sen, yaman din lamang nabanggit natin na ngayon po ay araw ng mga bayani, ha? At sa kabatiran po ng ating mga kababayan, lalo na po ng mga kabataan, alam nyo, Sen, nakakalungkot mang aminin na obserbahan natin ngayon, ang mga kabataan na kung tawagin natin yung mga Gen Z, para bagang wala na pong pagpapahalaga sa mga bayani ng ating bansa. Sen, ano ho? Bakit mo nasabi yun, Jen? Parang hindi na po nila inaala-ala yung ginawa ng ating mga bayani noon. At pagka tinanong mo nga, ano ba ang ating sineselebrate, ano ba ang ating inaala-ala, pagka National Heroes Day, parang hindi po sila interesado gaano, Sen, Baka nagkulang naman ng maraming institusyon. Well, isang tama din po kayo dyan sa punto na yan. Dapat sana sila ang palaging nagpapaalala sa mga ginawang kabayanihan ng ating mga bayani. Pangunahin na dyan ng ating mga magulang. Opo, yan, sa loob ng tahanan. Tama po. Paminsan-minsan, pagka nagkakaroon ng family bonding, sana'y palaging kahit papano sa mga pag-uusap nila ng mga iba't ibang issue sa buhay, naibabahagi nila yung kagitingan. Kasi ang kagitingan naman, hindi naman sa bayani lang. At pagkatapos, naisesegue mo sa mga bayani. Ngayon, siguro pangunahin na riyan yung ating mga eskwelahan, di ba? Yan po, tama kayo dyan. Mga paaralan. Kasi nung grade 1 ako dyan, may pisarang gano'n. Ang estudyante kasi palagi nakatingin sa pisara eh. Opo, blackboard, ganyan tawag. Sino nga itong sino ba nga yung naka-drawing na mga yan, ano? So magtatanong ka ngayon. Kaya nga, madali mong matandaan eh. Totoo. Hindi mo makakalimutan. So palaging pinag-aaralan. Ano bang ginawa nito? Ano bang ginawa niyan? Palagi mong na-relate sa maraming bahagi ng buhay. Pagkatapos, siguro kahit sa simbahan. Ayan, opo. Sa mga religious institution, opo. Sa mga institusyon na yan. Opo. Lalo na kung nangangaral ang mga relihiyon. Yan, opo. Hindi mo naman mayaalis na pati yung kagitingan ay nasasabi rin, ano? Opo. Paminsan-minsan ay nasasabi ang mga bayani. Kahit na halimbawa sa mga sinehan. Opo, yung kagitingan ng mga bayani. Di ba kung minsan naipapalabas yung mga bayani. Ngayon po kasi yung sinihan, Sen, huling punta ko sa sinihan, puro commercial na rin po para ka nanonood ng television, may commercial po. Yan ang sinasabi. Produkto ang pinakikita. Yan ang sinasabi natin. Pati yung naiiwanan, pati yung mga wala na. Parang hindi na sila napag-uusapan. Pati yung mga monumento na ginagawa para sa kanila. Nako, nabanggit kailan ba ako napunta nung ayoko nang banggitin yung Jen kasi mga kaibigan ko yun. Napunta ako sa isang munisipyo sa Laguna. Okay. Napatingin ako kasi nung nandun kami sa City Hall, may mga bintana naman yun, palinga-linga ako. Di napadako yung tingin ko dun sa ibaba. Sagingan. Dami saging dito ako. Akalain mo sa gitna ng sagingan nandun si Dr. Jose Rizal.
Sabi ko dun sa mayor, Grabe. ba't naman ako nilagay mo sa saging? Hindi, pinagagawa pa namin yung, kahit na naman national hero yan. Oo nga Paano naman, kung makita ng mga bata yan? Oo nga naman. Tanggalin mo ka, ilagay mo muna dun sa... Sa isang maayos na lalagyan naman. Isip mo na sa saging ano. Kaya nga siguro ganyan ang nangyayari. May pagkukulang tayo. Totoo po. Oo. At saka siyempre yung ating pagiging magiting, sabi nga natin. Ayun, parang kamukha yan, araw ng kagitingan. Oho. Pero wala namang parang nakikita yung mga kabataan na paano ba natin i-celebrate ito, di ba? Yun na nga po. Meron bang isang halimbawa Isang program man lang? Yan, Kahit na 2 oras lang na makikita ng kabataan. Ito pala kanya si ganito, Oho. di ba? Kahit pa paano, nagkakaroon ng bahagi, nagkakaroon ng linaw, nagiging makulay sa kanila. At kahit pa paano, naglalaro sa kaisipan nila. Yung importansya, no? Pati sila ngayon, malay mo, maaari silang mag-aim na sana ako maging ganun din ako. Opo. Kailangan ng isang bansa yung mga ganun eh. Ngayon lang, kayon kasi Sen, nagiging importante lang yan kasi walang pasok sa eskwela. Ay, wala palang pasok. Kaya nga, ang una nilang gagawin. Ano bang gagawin natin ngayon? Oy. Manood tayo kanya ng sine. Nako. Nakalimutan si Dr. Jose Rizal. Nakalimutan si Andres Bonifacio, di ba? Pero kanina daw ho naman, nagkaroon ng wreath-laying ceremony sa pangunguna po ng Pangulong Bongbong doon sa... Ilan bang makakakita nun? Yun lang po. Tama Diba? kayo. Yung importansya Yung talaga. pagsasabuhay sana, kung paano naging bayani ang mga taong ito. Akalain mo nagbuhis ng buhay ito. Di ba? Sa iba't ibang paraan at iba't ibang larangan. Si Dr. Jose Rizal, hindi man nakipagbarilan yan. Hindi po. Hindi ho. Di ba? Opo. Ang inilaban niya yung kanyang panulat. Di ba? Yes po. Pero kinuturing siyang, yun bahagi ng kanyang kagitingan, Sen. Di ba? Kaya nga, sa iba't ibang larangan, sabi ko nga, contribute mo yung yung talento mo, yung kakayahan mo. Hindi ngayon, merong i-emulate ngayon ng ating mga kababayan. Ngayon, walang may emulate. Ngayon, ang mga bata ngayon, baka matutong gumawa ng flood control projects na multo. Naku po. Alam mo. Yun na pag-uusapan, no? Pero bago nyo tuloy dyan, Sen, sa kabatiran po ng mga bata. Wala bang bayaning gumawa ng flood control na multo? Parang wala ho ata. Itinakwil na ho ata yun, Sen. Itatakwil. Ito po, sa kabatiran lang. Yung mga magulang, mga bata na nanonood ngayon. Ang pambansang araw po ng bayani nagsimula noon pong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ito po yung opisyal na tinakda sa pamamagitan po ng Republic Act number 3827 noon pong October 28, 1931. Nagdedeklara po sa huling linggo ng Agosto bilang pambansang holiday para po parangalan ang mga bayani ng Pilipinas. Sino nagtakda? Ang atin pong pamahalaan, Sen. Sabi mo ang Amerika. Hindi po. Pambansang araw ng bayani. Pananakop po ng Amerikano nagsimula. Noong panahon na yun. Pero kunwari lang, ang nagtakda, gobyerno natin. Pero panahon ng ng Amerikano October 28, 1931. Tama kayo. Pagka binasa mo yung mga legitimate na mga historical books. Kaya naman ginawang national hero si ganito Hindi si ganito kasi si Andres Bonifacio, masyadong matapang na tao yan. Kapag, sabi ng Amerika, pag yan ang ipinasya natin, baka lalong tumapang ang Pilipino. I-emulate nila Di ba? Gagayahin yan nila. Ang magitingan ni Andres Bonifacio. Ang ipagaya na lang natin yung magaling magsulat. Yung hindi, yung hindi matapang. Yung mahinahon. Para sa ganun, madali natin silang masakop. Para sa ganun ay hindi... May mga ganyan di ba? Totoo po. Kaya pala si Gato Rizal lang naging pambansang bayani natin. Ito, dinidiscuss lang natin, hindi para maliitin ang mga bayani kung sinong talaga ang pinakadakila. Pare-parehong dakila yan. Nasasabi lang natin, kasi nung pasimulan ang pagdideklara ng mga bayani, hindi tayo ganap na malaya. Nasa ilalim tayo ng Amerika. Tama po kayo. Kailangan lang itama natin yan. Sana tayo lahat ang nag-isip. Tayo lahat ang nag-conclude. Meron tayong conclusion. Magdebate. Hindi, ang talagang bayani si ganito.
Kailangan kanya, ang ating pinakadakilang bayani ay si Saito. Halimbawa, si Saito. Kailangan debate yan. Yan, opo. Pero wala ho eh. Hanggang ngayon ata, hindi pa matapos ang debate kung si Gat Jose Rizal ba o si Gat Andres Bonifacio talaga. Hindi ang matatapos ang debate Wala, yan. May sumulat nga sa akin, dapat isama nyo kanya si Manuel L. Quezon na isa sa mga bayani. Ang dami niyang isinulat. Naku, Sumulat na raw siya sa ganito, saka sa ganyan, saka sa ganyan. Baka po kanya sa pamamagitan po ninyo, pati pala yun eh. mailabang po ninyo. Sabi, binasa ko, ang haba. Pati pala yun eh, iniatang pa sa balikat ninyo, Sen, no? Oo nga, sabi ko naman, sa tamang panahon ay siguro, ano natin yan. Pero sa ngayon, dahil sa mas maraming mas malalaki kasi, Opo. yun naman ay nakaraan na, pwede naman nating balikan. Pero ngayon, yung presente, Opo, sa ngayon. present tense Ang kinakaharap natin, Isip-isipin mong mga multo pala yung mga, itong mga flood control. Kung nabuhay po itong ating mga bayani, baka malamang ho, nagkumawak ng armas yan ulit. Palagay mo, halimbawa, si Andres Bonifacio, buhay. Nako, Maniwala ka. yung tabak niyan, malamang. Ilang kaya district engineer ang naputulan ng ulo? Sabihin ko sa'yo. Mabigat. Hindi naalala ko. Ano ba yung sabi mo nung dinefine natin yung DPWH? Ikaw bang nag-define eh? Yung ano. Tinatanong ko si... Opo. Si Nelson. Ano ba yung DPWH? Sumagot, di ba? Ano yung sagot? Department of Public Works and Highways. Tapos sumagot ka. Opo. Ano? Dito, pare, walang honest. Opo. Hindi, si Saito. Si Saito, bago ako pumanik. May binubulong po, ha? Oo, Sen. Meron pa pong iba Bago, po. may loko talaga doon si Saito, no? Ano ka ako? Ano ka ako? Pangiti-ngiti pa eh. Alam mo naman si Saito bago magsalita. Yung ngiti parang niyang, suspense po yan, eh. pag tinignan mo parang si Mr. Wong eh. Ha? Opo. Sabi niya, DPWH, daming pera, walang hirap. Oo nga, no? Daming pera, walang hirap. DPWH Tanungin nga. ko siya mamaya, sino nagsabi ha? Baka mamaya eh. Makakatikim sa akin doon si Saito, eh. Kung ano-ano na pag-aaral. Hindi kasi pinag-uusapan natin. pala isip po. Araw ng kagitingan eh. Yan, Diba? opo. Nako. Dapat sana maimulat natin ang kabataan sa kagitingan. Hindi sa kawalang hiyaan, di ba? Nako. Walang matututunan ng kabataan sa kawalang hiyaan. Lalo na ang kawalang hiyahan ay sa pagwaldas ng kabangbayan. Nako. Nakalain mo, ginawan pa ng ano eh. Ginawan pa ng parang isang komedya. Binabasa ko sa, ang dami kasi yung pinapadala sa akin. Ay, mga memes po, tawag ata nila doon. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Opo. Dahil nga ang pinag-uusapan mga kontraktor sa panahon ito, Opo. si San Miguel daw, at saka yung, San Miguel. at saka si Satanas, nag-uusap. Aba, Nag-uusap. may senaryo pa, no? Nagkausap daw, may mga labi yung sa impyerno. Meron daw silang kamag-anak doon sa langit. Ano? Na paminsan-minsan pwede ba ikang madalaw din. Ano? Ngayon, maski naman si San Miguel ba ang tawag doon? San Miguel Arcangel. O si San Pedro. San Miguel San Miguel. Maski naman daw doon sa kanyang teritoryo, meron naman daw may gusto ring puntahan naman sa baba yung ilang mga kamag-anak. Ganun po gusto rin puntahan. Ngayon, mangyayari lamang yan, sabi niya, kapag kapwa tayo gumawa ng bridge. Diba? So lalagyan nyo lang ng tulay, ano? Tulay. Ngayon, ganitong gawin natin. Hati tayo sa gastos. Sabi ni... Arcangel, Gabriel Arcangel. Bakit Arcangel ang pinag-uusapan? Si Gabriel, sabi niyo pa, si Gabriel Arcangel. San Miguel. San Miguel. Sino ba yung nagbabantay? Si San Pedro ata. Si San Pedro. Si San Pedro. Mali-mali naman kayo eh. Etong... Hindi kami sanay sa ganyan mga kwento kasi nadidistract ako dito sa cameraman na to. Makasipat. Tingnan. Sabi daw ni San Pedro. Opo. Sige, hati tayo sa costas. Sa gastos. Sige. Basta sa gitna. Ito yung gitna. Ito yung langit, gitna. Ito yung impyerno, gitna. Sabi niya, 30 days ang bawat isa. Kailangan matapos ang bahagi natin. Kasundo, 30 days. Basta within 30 days, matapos ang kalahati natin para makonstruct yung bridge. Tapos, pinirmahan ang kontrata.
Ano? Oo. Si Satanas, 29 days natapos niya. Aba, Nandun na, nasa advance na gitna. isang araw, ano? So the bridge from hell, Oo. natapos niya ang kanyang kalahati. Nakagitna. Oo, okay. Nagtataka siya ganun, tinitingnan yung kalahati. O, ba't ikaw walang nagsisimula sa kanila? 30 days ang usapan. Oo. Tinext niya ngayon si San Pedro. Oo. Peter, sabi niya, paano mo ikaw matatapos ang bahagi mo? Oo. 29 days na. Di ka pa nagsisimula. Alam mo, sagot ni San Pedro, Oo. na-overestimate ko yung capacity ko eh. Ah, okay. Oo. Pasensya na, sabi niya ganun. Wala akong makitang contractor dito sa panig ko, nasa iyo lahat eh. Ito ang araw ng kagitingan na pinag-uusapan natin. Magpakagiting tayo kung paano natin maayos din ang problema natin. Yan. Wala palang kontraktor doon sa na nasa langit eh. Lahat nandun sa... Nandun lahat sa impyerno. Siguro nga sa isip-isipin mo naman Isip-isipin mo naman. Then baka naman mayroon. Alam niyo naman, Sen, tayo naman umaasa. Aba, sa wala totoong buhay naman, Sen, sa totoong buhay siguro, ay meron pa rin naman sigurong... Ang sinasabi ko, yun nagpadala sa akin. Ayun nga po, yun nga po. Wala raw. Oo. Wala naman ako sinasabi sa totoong buhay. Ang sinasabi ko, yung pinadala sa akin. yung kwento ng yung kwento, oo. Kasi baka magdamdam naman sa atin yung ating mga kaibigan dyan sa... Sabi na, Yung magdadamdam lang naman yan, yung tinamaan. Ayun. Pero yung mabuti, hindi Mangingiti lang magdadamdam ho yun. yun. Mapapangiti lang yun. Mapapangiti lang. Totoo naman yun eh. Sabi niya sigurado eh. Ang pinag-uusapan dito, yung masamang kontraktor. Yan. Well, ituloy ko lang sana bago dudugtungan ko yung binabanggit nyo. Kasi nabanggit nyo rin si Manuel L. Quezon. Yung mga mahalagang kaganapan daw po pala ng ating kasaysayan. November 30, 1936, si Pangulong Manuel L. Quezon ang guest of honor sa selebrasyon daw po ng University of the Philippines. At November 30, 1941, ang huling paggulita daw po ng bago ang World War II na pinangunahan po ni Quezon at kinausap ang mga kadete tungkol sa banta daw po ng Hapon. March 20, 1942, nilagdaan daw po ni Pangulong Jose P. Laurel ang Executive Order No. 20 na nagtatalaga sa National Heroes Day sa November 30, noon pong 1943. Ginanap ang selebrasyon sa Mount Samat Cemetery, Bataan bilang paggulita sa paglaban ng mga Pilipino at ng Amerikano. At 1945, pinangunahan po ng Pangulong Sergio Osmeña ang selebrasyon sa Capas, Tarlac bilang pag-alaala sa mga kampo ng bilanggo at simbolo ng pag-asa. At 1952, ibinalik po ni Pangulong Elpidio Quirino ang holiday sa huling linggo ng Agosto, hiwalay sa Bonifacio Day. Yung pala yun, naghiwalay. 1987, sa pamamagitan po ng Executive Order 292, pinagtibay ni Pangulong Cory Aquino ang holiday sa Administrative Code. At 2007, nilagdaan po ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo Republic Act 9492 at inilipat ang National Heroes Day sa huling Lunes. Ayun, dito na tayo nagsimula. 2007. Ang National Heroes Day ay huling Lunes ng Agosto para sa mas mahabang weekend at pagtulong daw po sa turismo. Ang National Heroes Day ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga bayani ng Pilipinas. Kinalaman o hindi kilala na nagbuwis po ng buhay at patuloy na nagsisilbi sa kanyang pamilya, komunidad at bansa. At ito po yung selebrasyon ng katapangan, patriotismo at araw-araw na kabayanihan. Yun po ang sa kabatiran po ng mga Gen Z, ng mga kabataan ngayon. Ituloy ko yung pinupunto natin, Kong. Dahil nga po sa, yaman din lamang na pag-uusapan natin ang National Heroes Day, pero isa po sa malungkot, nabanggit natin itong mga petsang ito, Sen. Alam ko, tandang-tandaan niyo po ito, mga 1960s. Sen, kung ang pagbabatayan ay per capita income ng ating bansa, parang pangalawa ata tayo sa, mas mataas pa tayo sa Singapore, Sen. Pero bumaba tayo ng bumaba at ngayon ata, parang malalagpasan na rin tayo ng Vietnam, na isa sa mga dahilan, ang nakikita ngayon ay ang korupsyon. Kung 1960s ang pinag-uusapan natin, dapat ikaw magsa-isa niyan. Dapat nandiyan ka na eh. Tao ka na nung 1960s, hindi ba? Nagliligawan po yung mga magulang ko ng mga Pero yun, napakataas na ng level natin eh. Di ba?
Natatandaan ko sa historical books dyan. Kasi Opo. nandun na ako ng 60s, pero siyempre bata pa tayo. Oho. Pero pagka binuksan mo yung mga librong pangkasaysayan, lalo na sa pang-ekonomikang pagsisiyasat, mga 60s kasi, pangalawa tayo kung pag-uusapan ay yung per capita GDP. Gross domestic product, yes po. Halimbawa, pag pinaghati-hati mo yung kinita ng isang bansa Opo. sa loob ng isang taon at i-divide mo Sa kanyang mamamayan. sa kanyang mamamayan, Oho. pangalawa tayo sa pinakamataas. Yes. Isa yon sa pamantayan, isa yun sa sukatan na ginagamit ng ngayon, lalo na ngayon, Opo. ng mga nagpapautang sa mga bansang katulad natin, yung per capita GDP. Tama. Ngayon, maganda ang nauuna ang Japan Pangalawa tayo. Oho. 1960s ito. Mataas pa tayo sa Singapore ng mga time na Mataas yun. tayo. Yes. Kung pag-uusapan, Southeast Asia, Oho. tayo ang pinakamataas. Sa buong Asia, pangalawa tayo. Ang Japan ang pinakamataas ang GDP per capita. Opo. Ngayon, kung susuriin mo yan, sa pagdaan ng mga panahon, maawa ka Oho. Maawa ka. Talagang bumabagsak na Every 5 years, makikita mong bumabagsak na bumabagsak. Tinalo tayo ng Singapore, tinalo tayo ng Thailand, tinalo tayo ng Malaysia, tinalo tayo ng Indonesia. Ay, malapit-lapit na tayong talunin ng ng Vietnam at Lalagpasan na ang rin tayo. Cambodia, maaari na tayong lampasan. Paano Grabe. nangyari ito? Pangalawa ka sa Asia. Opo. Eh, di Ay, dapat paano pataas tayo ng pataas, halip na pababa ng Dapat pababa. sana pataas ka na ng pataas. Oho. Maganda na yung momentum mo Isip-isipin mo, 60s agricultural country tayo noon, hindi pa tayo industrialized. Agricultural pa lang tayo, pero nakuha nating pumangalawa sa Asia. Oho. Ngayon, dahil nga sa katakot-takot na katiwalian, na corruption sa bansa natin, bakit hindi babagsak ang bansa mo? Oho. Corruption kaya sen talaga ang dahilan kung bakit nagkaganon ang Isa. ating bansa natin? Isa sa pinakadahilan. Ganun po. Isipin mo, kapag ka kinurap mo ang pera ng bayan, dalawang bagay lang makikita mo riyan Oho. Natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahihirap, Opo, na ipagkait. nawawala lahat yon. Hindi na ibigay, na ipagkait po. Tama Pagkatapos yung pera kayo. Oho. na na dapat gugulin nga para sa kanila, kinurakot pa at dinala sa bulsa nila. Oho. Paano mabubuhay? Paano nga asenso ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa, pinakamataas ang corruption. Parang may direct correlation ang tawag nila dyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, Magpapanag po pag pinlat mo yan, ang talagang makikita mo yung correlation. Ayun. Sa statistics, madali yan. Opo. Gagamit sila ng dependent variables at saka independent variable. Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Nako. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin, hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng corruption. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng corruption. Talagang litaw na litaw ang mukha. Ayan, opo. Isip-isipin mo saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya, no? Nakalagay sa report nila, completed. Yan, nako. August. Oho. August 2. Okay, January 1, Nako. 2025. Complete documents, opo. Isip-isipin, nagkaroon ng program of work. Oh, May plano. opo. Nag-bidding. Yan, nako. Nag-award. Oho. Meron pang notice to proceed. Nako. Ha? Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Pagkatapos meron pang inspection. Yan, Kumirma pa yung Commission on Audit. Nako, naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Oho. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, nasaan po dito?
Pagkatapos ngayon, Oho. sino ba yung kontraktor nito? Oho. No, hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? O, kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Oho. Ha? Yun ang hindi O, na yan kailangan tuntunin mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, ay, parang wala akong nakita eh. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung Ang tawag ghost na nun, restated funding. yun, hindi nga nakita nung una eh. Dodoblehin pa eh. Nakatatlong ulit na doble nga po, Sen eh. Di ho ba? Eh kasi nga, sabi nila, Hindi nakita eh. napalusutan natin ha. Ayun. Ulitin nga natin. Oho. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Opo, oo. O yan, hanggang sa lumitaw ngayon. Oh. Eh, sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, oo. Oo. Ikaw ba, iniisip mo ba yung gano'n? Di ako ho, simula pa lamang, di pa simula ang election, Sen eh. Itinalaga ko na kayo dyan eh. Ay, hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, nakita mo, Sila po yun. Sila po. nakita mo ba yung isang, Oho. anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho, oho. Oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares ng kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yun. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Ano Kasi sabi? ang sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang napagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Eh parang yun po ang yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Eh kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Eh di parang yung broadcaster na babae. Yun, po. napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila, Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun, akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Ay, talaga, Pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Ano? Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Oh. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun mo ba? Oh. Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Oho. Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon pong paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, laying the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Yan. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi siya magtatangka Sinubukan ko nang magparating sa kanya na
Oo. Pakisabi mo nga sa kanya, ako, na-interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Oh. Matalik na kaibigan kasi yung, sasabihin ko na ang totoo, sangayon Opo. doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Oo, kasi okay. magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Napagbigyan. mapagbigyan. Oho. No, saka, sige ka ako, sige. Baka Try mo. try Subukan mo lang. nga ako. Oo. Pangiti-ngiti ako eh. Oo. Ako, pagdating sa akin, tama ka ko, ayaw na eh. O, yan ang sinasabi ko sa'yo. Yun pala. Yang mga yan, may mga sakit. Aha. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Oh. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter Opo. na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Oho. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Oho. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan. Oh. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? So, isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Ganun. Bakit may pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na si ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Yeah. Minsan, pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At Ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yeah. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun eh. Ang atin magiging